natin. Espiritu katawan. at katawang laman. Yan ang topic natin. Yan ang bumubuo ng pagkatao ng isang tao. Espiritu, kaluluwa, at katawang laman. Yan, katawan, laman. Kung minsan tinatawag yan na katawang kaluluwa, katawang espiritu. Hallelujah. Ay papuloy manalangin, O Diyos, na mabuti. Yes, Lord. Salamat po, Bigyan mo po kami ng kaunawaan, karunungan upang maunawaan namin ang aming mga sarili at makilala namin ang Diyos at ang Panginoong Jesus. Amen. Pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Okay, ang unang verse natin. Napakatalas ng salita ng Diyos. Hebrew 4:12. Okay, basa ng meron. Pag tayo nag-usap tungkol sa mga bagay, every Monday, ang ating pinagkukunan ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi dictionary, hindi kung ano-anong mga libro. Purong salita ng Diyos. Okay, kayo sasay pa kayo. Ang salita. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. buhay at mabisa, Mas matalas pa kaysa sa alinmang tabak. mas matalas, very sharp, Yeah. kaysa anumang tabak, Mas magkabilay talim. magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, Ang mga kasukasuan at at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. nakakaalam ng mga iniisip At binabalak at binabalak ng mga tao. No? Sabi doon sa English, it can separate Yeah. kaluluwa, espiritu, at katawan. Nakakapaghiwalay. Yeah. No? Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman meron pala tayong espiritu at katawang kaluluwa. No? Maraming tao, pag tinanong mo, nasaan ang kaluluwa mo? Hindi na niya masagot. Nasaan ang espiritu mo? Hindi na niya masagot. Bakit? Kasi ang salita lamang ng Diyos, yan lamang ang magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa mga bagay na yan. Yeah. Pag tungkol sa katawang laman, wala tayong problema dyan kasi nakikita yan. Pero pag tungkol sa kaluluwa, pag tungkol sa espiritu, diyan na nagkakaroon ng problema ang napakaraming tao. Kaya nga lumabas yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, tayo raw ay nagmula sa unggoy. At ang planeta raw ay nagmula sa isang teorya na nagkaroon ng Big Bang at kung ano pang mga teorya. Kaya umpisa natin dito sa verse na to, unang Thessalonica 4:13. 13 muna. Mga kapatid, Yeah. nais namin na malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Amen. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Yeah. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Yes. Okay. Si Apostol Pablo sumulat sa mga kapatid. So, ang sinusulatan nito, mga believer, Yes. mga mananampalataya, 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa ngayon, believer, tayo, kunwari, tayo yan, ha? Tayong mga nabubuhay pa, at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. No, wala pa ang Panginoon, second coming, hindi pa siya bumabalik. Yeah. Kung tayo datnan, no, sabi dito, tayong mga nabubuhay pa na mga mananampalataya at natitira pa hanggang sa pagparito ni Kristo. Hindi tayo mauuna sa mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Okay, yan muna. Tutuloy ko muna. Bakit?
Nasaan ba yung mga namatay na? Teka, tatapusin ko na muna to para 17. Ano ba? 16 na ba ako? 16. Sa araw na yon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, ang binabanggit dito, yung mga katawan na sumasampalataya kay Kristo na inilibing na natin, ay bubuhayin muna. At pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira pa at titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Okay. Bakit natin ito pinag-aaralan? Para lumakas ang loob natin? Okay, sample ulit. Sample ka. Kayong dalawa kaya. At sabi dito, yung mga namatay na, kunwari, mayroong dalawang tao, tatlong tao namatay na. Itong isa, sumasampalataya na namatay na. No, merong, ulit muna. Kunwari, isang tao lang muna sila, ha? Katawang laman, ayon sa ating pisara, katawang kaluluwa, katawang espiritu. Itong taong ito, kunwari, hindi sumasampalataya, hindi ililibing ang katawan. Itong dalawa, sabi ng Panginoong Hesus, pupunta sa daigdig ng patay. Kaluluwa, katawan, pupunta sa daigdig ng patay. Habang nandoon siya sa daigdig ng patay, ang sabi ng Panginoon, mayroong si Lazaro, nagpunta ng langit, yung isa namang mayaman na makasalanan, hindi sumasampalataya, nagpunta sa daigdig ng patay. Sabi nitong nandito sa daigdig ng patay, Panginoon, Amang Abraham, pabalikin mo ko, meron pa akong 5 kapatid. Ayaw ko sa lugar na ito ng pagdurusa. Yung kanyang pag-iisip, memorya, dala-dala niya. Bahagi ng kaluluwa yung ating memorya, pag-iisip. Kung ano yung buhay mo rito sa lupa, dala-dala mo yan. Para yung computer, ang tawag na CPU, memory. May memory yan, yung computer, ang arap na. Grade 1 ako sa computer. Hindi sumasampalataya, namatay, nagpunta ng daigdig na patay. Hindi naghihiwalay ang kaluluwa, espiritu ng tao, hindi naghihiwalay. Lagi yung magkasama. Okay? Kabalik ulit. Ito naman ngayon, sumasampalataya ngayon to. No? Kanina, hindi sumasampalataya. Ang katawan, nilibing sa libingan, lalagyan natin ng krus. Kaluluwa, espiritu, pumunta sa daigdig ng patay o Hades o ano man ang tawag doon. Kasi iba-ibang religion, iba-iba tawag doon. Iba may purgatorio pa. Ewan ko si Jesus, tinanggal sa Bible yung kanyang Bible, kaya hindi makita yung purgatorio. Sabi na Katoliko yan. Okay, pangalawa example, sumasampalataya kay Kristo. Ayan yung ating sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Hindi tayo mauna sa mga namatay na. Ang kausap ni Apostol Pablo, mga sumasampalataya. Namatay ang sumasampalataya. Okay, namatay, inilibing uli natin. Sumasampalataya kay Kristo, ha? Tinanggap si Kristo. Okay, ulit. Kanina, hindi sumasampalataya. Nangaral si Kuya Sosoy, pagsisihan nyo, talikdan ng inyong mga kasalanan, no? Parang si Apostol Pedro habang siya nangangaral. At ang Espiritu Santo ay bumaba sa lahat ng mga nakikinig. Ibig sabihin sumampalataya. Kunwari, ikaw ang Panginoon. Kinanggap si Kristo. Si Kristo, siyempre, wala naman dito na si Kristo. Wala na, katawan niya, nandun na sa langit sa kanan ng Ama, nakaupo sa kanan ng Ama. Ang naririto na iniaalok ng mga mangangaral ni Kristo ay pagtanggap kay Kristo, pagsisisi sa ating mga kasalanan, tinanggap si Kristo, pumasok sa kanyang puso. Habang nangangaral si Kuya Sosen, kaya ang pananampalataya bunga ng pakikinig sa mabuting balita. Ay, tinanggap si Kristo, namatay pa rin. Inilibing ang katawan, may cross na, iniyakan natin. Kaluluwa
kaluluwa, espiritu, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, yung kanyang espiritu, naging isa, ay isa ng bagong nilalang. Dati siyang patay, doon tayo, yung Genesis na pinag-aralan natin ng nakaraang linggo, nawalay, namatay. Saan ngayon ito pupunta? Lucas. Halika. Daw ka ngayon sa langit, ha? Nasa langit ngayon. Langit yung lugar na yan, ha? Ito, walang katawan to. Ang Diyos ay espiritu. Ha? Ito yung langit. Langit yan, ha? Yun, daigdig ng patay. Ito, langit. Ito, kinuha ko lang para yun ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Yeah. Okay? Si Jesus, nung siya'y namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng Diyos ay mayroong katawan, may kaliwang kamay, may kanang kamay, may kaliwang patay. Ibig sabihin ng umupo sa kanan ng Diyos, seat of power. Okay? Namatay, nilibing niya ang katawan. Si Jesus, tinanggap niya ang espiritu, kaluluwa, pumunta kung nasaan ang langit. Bakit? Sabi ni Jesus, akong daan papunta sa langit, sa aking Ama. Yeah. Diyan siya ngayon. Ayan. Diyan. Ang katawan ni Jesus, espiritu ni Jesus, ang katawan ni Jesus, nandiyan, nakaupo. Yung muling binuhay, nakaupo sa kanan ng Ama, isang araw muling babalik, kaya pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin na to, ito ay para lumakas ang loob natin, lumakas yung pananampalataya natin. Uy, meron tayong hinihintay, hindi pala tayo katulad ng hayop, pag namatay, wala na. Hindi pala tayo katulad ng mga aso, na pag namatay, wala na pulutan. Pulutan na yung katawan, hindi. Pag ikaw ay namatay, nabulok, para-parang namatay, isang lugar ang pinuntahan ng katawan, okay? Ito yung example ko kanina. Halika. Kunwari, ito yung example ko kanina, namatay, hindi sumasampalataya, andyan sila pareho sa libingan. Sumasampalataya, pareho yan nabulok. Pareho nabulok ang katawan. Ayan yan, ayan. Katawang laman. Ayan. Nalubulok, andon sa langit, yung kanyang kaluluwa, espiritu. Halika yung dalawa, ikaw mukhang kaluluwa ka, halika, mukhang ka espiritu. Ay, halika, kayong dalawa. Halika. Bilis. Okay, yan. Ito'y dinudula natin parang dula para ito mas maintindihan natin kasi maraming tao din naintindihan to. Pag ito naintindihan mo, lalawak ang kaalaman mo, uunlad ang pangunawa mo sa Diyos, makikilala mo ang Diyos, makikilala mo si Kristo, makikilala mo sarili mo. May naunawaan tayo? Ito yung kanyang kaluluwa, espiritu, hindi tumanggap kay Kristo, hindi mananampalataya, daigdig na patay. Langit, kung saan man yan langit, kung yung tawag mo dyan ay paraiso, ano man, iba-ibang religion, iba-ibang tawag dyan eh. Kaya para hindi na tayo magtalo-talo, langit. Andyan ang Diyos Ama. Ito, walang katawan, i-represent ko lang kasi ang Diyos ay Espiritu. Andito ang Panginoon, andito ang kaluluwa, andito ang kanyang Espiritu, nakarating ng langit. Paano nakarating? Kasi si Kristo, tinanggap niya. Sabi ni Kristo, I am the way. I am the life, I am the truth. No, yan ang katotohanan. Yan ang totoo. Okay. Ano sabi dito? Para naman, okay, pero pa isa. Ikaw naman, halika, buhay ka pa. Halika, dali, bilis. Kaluluwa. Andiyan, katawan mo na. Buhay pa. Meron niyang kaluluwa. Halika, ayun dalawa. Ulitin lang natin, dali, dito. Kasi maraming tao, pag tinanong mo, ikaw ba may kaluluwa, may espiritu? Maraming tao, hindi niya yan maalam. Hindi na malaman. Nabubuhay pa, mananampalataya ka. Tangaral ulis, Kuya Soseng. Ikaw, halika. Tinanggap ulis si Kristo. Buhay pa to, yan, mga patay na yan, ha. Nangaral ulis si Pastor Lino. Kasi yan, mangangaral yan eh. Nagsisiyan mo, talikuran na yung mga kasalanan. Binayaran na tayo ni Kristo sa krus. Tinanggap si Kristo. Espiritu ni Kristo, nakipag-usa uli yung kanyang espiritu. Sa espiritu ni Kristo, kaluluwa, nandiyan. Buhay pa yan, ha? Sabi niya Apostol Pablo, Hoy, ikaw na buhay pa, hindi ka mauuna sa mga namatay na. Apostol Pablo. Sa pagbabalik muli ni Kristo, second coming, wala naman third coming eh, no? Second coming, pangalawa kasi unang pagdating ni Kristo, dumating na eh. Second coming, pagbabalik muli ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, para lumakas ang loob mo sa paghihintay mo kay Kristo, sabi niya, hindi ka mauuna sa mga namatay na.
Itong namatay na, sabi niya, ano sabi niya Kuya Jose? Ayan. Sabi rin sa 15, ito ang katuruan ng Panginoon at sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon Oh, Lord, Kuya Jose, habang sa pagparito ng Panginoon, okay, si Nanay Pati, kunyari, ang Panginoon ang pumarito. Nire-representa natin, sinasadula natin kasi dito mas malilinawan ang isip natin. Yeah. Tayong mga nabubuhay pa, ikaw, ako, tayo ngayon lahat, ikaw buhay pa, yung mga mapatay na yan eh. Hindi Tayong mauna. mga nabubuhay pa, hindi mauuna sa mga namatay na sa muling pagparito ni Kristo. Ano mangyayari? Ano mangyayari kasi Sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng sa tinig. araw na yon, Sa kasabay ng malakas ng utos ng tinig ng arkanghel Trumpet sound. at tunog ng trumpeta ng Diyos. ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Kunwari, yan ang tunog, ano? Oo, Siguro baba. yan na dumarating na ang Panginoon kasi kaya yan eh, ganyan ang pagkakasulat kasi nung araw, yung mga hari, pag yan ay darating sa isang lugar, Yeah. may yung trumpet sound lagi. Yeah, that's right. Okay. Si Kristo ang Panginoon, pag yan ay bababa na muli, second coming ha, meron tayong malalaman ang sabi diyan, pagbabalik ng Panginoon, ano? Sabi ko sa May tunog ng trumpeta ng Diyos. tutunog ang trompeta ng Diyos Malakas na utos ng tinig ng arkanghel. at may malakas na tinig na utos ng anghel. Yeah. Arkanghel, ibig sabihin mataas na uri ang ranggo ng anghel. Oh, yeah. Okay? Bababa ang Panginoon mula sa Bababa langit. ang Panginoon mula sa langit. Kaya nga, bumababa na. Kunwari, bumababa na. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga sumampalataya kay Kristo na namatay na, Hold, kaya soseng ha. Hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay bumaba dire-diretso dito sa lupa. Hindi pa ha. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Yeah. Wala. Hindi pa diretso dito sa lupa ha. Yeah. Sa atmosphere Yung lang. verse na yan na binabasa natin, marami pang ibang verse yan. Isang verse lang muna yung binasa natin kasi para hindi masyadong marami. Dito sa aking note, napakaraming verse eh. Isa na lang. Bababa ang Panginoon mula sa langit. ang mga namatay na Mula sa sumasampalataya. langit, kung saan man yung langit, kasi ang langit, pag tinanong mo, nasa na langit? Up there. So kahit sa parte ka ng daigdig, ang langit napakalaki. Pag sinabi mo nasa na langit, up there, sabi sa Bible. Pag sinabi mo, nasa ng daigdig ng patay, down there, nasa baba. So, ang Panginoon mula sa langit, Yeah. bababa, nakaupo sa kanan ng Diyos, yung katawang pisikal ng Panginoon na muling binuhay na tinatawag natin glorified na katawan ni Kristo, Yun ang bababa. bababa mula sa langit at may tunog ng mga trompeta. At ano susunod mangyayari? Yun. At tayong mga nabubuhay pa, Tayong mga nabubuhay pa, yung natitira na hanggang sa sumasampalataya, ayaw na kausap pa, ay hindi mauuna sa mga hindi namatay. tayo mauuna sa mga namatay na. Okay, Yeah. sunod. Bababa ang Panginoon sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin Ang muna. mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, Ang bubuhayin ikaw, muna. Hindi ka sumampalataya, ha? Hindi ka sumampalataya, hindi ka bubuhayin, ha? Hindi muna, ha? Ay unang bubuhayin. Yan. Tama. Okay? Pagkatapos, Hold lang. Si Kristo bumaba. Okay, Nanay Padi, galing ka muna sa langit eh. Galing ka muna sa langit. Doon, sa langit. Yan ang langit eh. O yan, langit ha. Yeah. Okay, andyan ang Diyos ha. Bumaba si Kristo mula sa langit. Ano, sa ibang mga verse, ang sabi doon, sa pagbabalik ni Kristo, kasama ang lahat ng mga anghel. Yeah. Hindi lang mga anghel ang kasama ni Kristo. Pagbaba niya mula sa langit, pati yung mga kaluluwa at espiritu na namatay na, kasama ni Kristo, bumaba mula sa langit, suspended, up. Sinabi pati, halika, bumaba na. O, halika, dali. Ayan. Kasama yung kanyang kaluluwa, kasama yung kanyang espiritu na kasama ni Kristo, na kasama ng Diyos. No? Si Kristo kasi bago yan nangaral, ang unang pinakita sa kanila, ang espiritu ng Diyos bumabang parang kalapati. Hindi na sila naghiwalay. Kasama rin ng Diyos. Yeah. Hindi ibig sabihin, iniwan na ng Diyos ang langit ha? Kasi ang Diyos ay hindi katawan ng Diyos ha, espiritu ha, ang Diyos ay espiritu. At ano naman, kahit iwanan niya ang langit at nawasak, kaya nang gumawa ng langit at lupa, siya nga ang gumawa eh. Yeah. Okay, kasama ang mga anghel. Okay, halika, dalawang anghel. Kunwari, kayo lahat ng anghel, kayo dalawa. Kasama ang lahat ng mga anghel sa ibang mga verse. Kasama ang lahat ng mga anghel sa kanyang pagbaba ha. Sa Mateo, sa Acts, maraming verse yan. Bumaba si Kristo.
Kasama ang lahat ng mga anghel. Bakit kasama ang kaluluwa at espiritu ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo? Yun ang mga espiritu at kaluluwa ng mga hindi sumampalataya kay Kristo na sa daigdig ng pataya. Sa isang tunog ng trompeta, anong sasabihin kayo sa atin? Kayong mga nabubuhay pa na sumasampalataya kay Kristo, kasama tayo lahat. Hindi mauuna. Hindi tayo mauuna sa mga namatay na sumasampalataya Kay Kristo. ay bubuhayin muna. Yeah. Sisigaw. Mm. Kunwari ang pangalan mo, ang pangalan mo? Porter! Nasa libingan, ha? Hindi ito biro, ha? Yes. Ito itong mangyayari, yan ang nakasulat, at hindi lamang isang verse nakasulat yan, paulit-ulit yan. Yung iba detalye. Porter! Bubuhayin ang katawan sa isang kisap mata. Sabi ko, sa isang kisap mata, magkakaroon ng buhay ang katawang ito, bubuhayin muli. Yes. Katawan, kaluluwa, espiritu, si Jesus, may katawang pisikal, ang tawag glorified, may katawang pisikal, ang tawag glorified, ang mga anghel, Glorified. Yeah. ang mga anghel, Celestial ang body. mga anghel, hindi demonyo ha, ang mga anghel ay espiritu. Yung mga demonyo nawalan nga ng kakayanan na bumaba dito sa langit na merong katawang pisikal, kaya nangangagaw yan ng katawan, either baboy, either tao. Ang mga anghel na hindi nagrebelde sa Diyos, bababayan, minsan napapakain yan. Minsan nga napapatuloy natin sa bahay, sabi ng Bible, hindi nyo alam. Ay, sumasano sa pagkain. May physical na katawan, tawag glorified, katulad ng katawan ni Kristo glorified. Celestial body. Katulad ng muling binuhay na katawan, glorified. Ay, malinaw, Kuya Sosoy, ano? Yeah. Bumaba, Espiritu ng Diyos, Ang mga namatay na si Jesus, sumasampalataya, physical, bubuhayin ang muna. mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay. Pagkatapos tayo namang mga nabubuhay pa na sumasampalataya kay Kristo, Ay titipunin sa ay titipunin. Sa alapaap. Alapap, kaya sinabi bumaba siya sa langit, yung alapap, yun yung binabahan. Mula sa langit, bumaba siya, hindi pa dito sa lupa, wala pa siya dito sa lupa. Alapap. Yun yung tinatawag natin pag pinag-aralan nyo yung mga doktrina, Una. yan yung tinatawag na mga, tawag yan yung rapture. Wala sa Bible yung tinatawag na salita. Ito na yun, ito na yan. Pag wala tayong doktrina, pag binasa mo yung purong Bible, yan. Pero sa mga iba-ibang religion, may mga taong sila dyan. Bumaba si Kristo sa lapaap, Yeah. binuhay, katawang patay, nakalibing. Hindi mo na yan. Ano Yeah. bang example ko sa'yo? Sino ka ba? Buhay na mananampalataya. Okay? Ano susunod, Kuya Jose? Ando na yung namatay. Susunod tayo naman mga buhay ay Titipunin sa alapaap. titipunin sa alapaap. Kasama ang mga binuhay Kasama ang Espiritu ni Kristo. Kasama ang mga binuhay. upang salubungin Hold ang Panginoon. lang, Kuya Jose. Yeah. Sumasampalataya kay Kristo. Okay, kasama na dyan si Pastor, si Bishop, at lahat ng sumasampalataya kay Kristo na namumuhay ayon sa Espiritong Banal. Yes. Dito tayo lahat. Mm. Masalubong tayo ngayon sa langit. At Upang salubungin sa ipapawid. upang salubungin sa iyong papawid Ang Panginoon sa gayon, makakapiling natin na siya magpakailanman. ang Panginoong Jesus. Sasalubong muna tayo sa Panginoong Jesus. Kaya dito na yung papasok na yung mga pinagtatalunan ng bawat religion, yung mga pre-pre, post-pre. Huwag natin pagtalunan yan. Ayan nga. Ayan na yan. Okay? Kung ang Panginoon ay dumating ngayon, dumating, hindi tayo mauna sumalubong. Yung mga mananampalataya na kilala natin na namatay na, nauna sa atin namatay, ay bubuhayin muna. Bakit? Sabay-sabay. Ang binubuo ng isang pagkakatao ay katawang kaluluwa, Espiritu. Ano sabi sa Bible? Naway, lubos kayong gawin banal ng Diyos. Ang inyong buong pagkatao, ano ang buong pagkatao? Kaluluwa. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan. Naway Pag panatilihin niya. ikaw ay wala kang katawang laman, ang tawag sa'yo multo. Kaya sabi ng Panginoon, nung siya nagpapakita, hindi ako multo. Sino mga meron akong laman? Okay. Meron akong multo. Ang demonyo, pag nagpakita rito sa daigdig, mandadaya lang yan. Pero hindi mo yan mahawaan. Kunwari, may nagpakita sa iyo, uy, white lady, kapre, kung ano-ano. Anong araw nakakita ko niyan eh. Ngayon, di na ako makakita eh.
Kaya hanap nga ako minsan takot sa akin. Kasi alam nila, may kapangyarihan ako sa kanila. Yeah. Pag kayo nakakita ng multo, lapitan nyo, ipuin nyo, hindi na mahipo. Ang goal ng multo, takutin lang kayo. Nananakot lang. Ang demonyo, expert yan. Yan ang expertise niya, manakot, mandaya. Yan. Okay? Anong sabi? Sumasampalataya, sasalubong. Yeah. Okay. Sasalubong tayo sa ipapawid sa alapap. Merong espesyal na mga tunog ng mga trompeta. Bababa na ang hari. Bumababa na ang hari. Bubuhayin ito. Pedro, Juan, lahat ng sumasampalataya kay Kristo na namatay, bubuhayin. So, siya ganap ding tao. Si Jesus ay isa ring tao. Nagkataong tao eh. Kaya sinabi, sino mang hindi naniniwala na si Jesus ay nagkataong tao, siya ay antikristo eh. Pag sinabi mong tao, may dugo, may laman, Yes. may buto, may... Si Jesus, si Jesus, may katawan. Kaya nga nung muling nabuhay, nagpapahawak nga sa katawan ng Panginoon eh. Ako ito, sabi na, hawakan mo ang kamay ko. Yeah. Pinapakita niya yung butas sa kanyang katawan eh. Bakit? Si Jesus nagkatawang tao. Alright, okay na, baba na kayo, example na, okay na, may naunahan tayo ha. May naunahan tayo ha. Kaluluwa, espiritu. Okay, balik naman tayo ngayon sa espiritu. Ano ngayon? Ang pagkakaiba ng espiritu at ng kaluluwa. Kung wala ang salita ng Diyos, din natin yan malalaman. Pupunta ka sa dictionary, ano lang ituturo niya sa'yo. Pumunta ka doon sa mga tinuturo ng mga libro tungkol sa kaluluwa, tungkol sa espiritu, maliligaw tayo. No, ang espiritu, minsan, tinranslate ng Hebrew, ng Greek. Ang espiritu ng Diyos naging hangin. Ba yung hangin? Naging niyuma, naging neshama, sa Hebrew, sa Greek, hangin, naging hangin lang siya. Hindi siya hangin. Kaya sabi doon sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo sa Genesis chapter 1, ang sabi ng Diyos, likhain natin ng tao sa ating larawan, sa ating wangis. Anong wangis ng Diyos? Wala naman siyang katawan, di ba siya nagkakatawan eh? Ang Diyos ay Espiritu, Genesis chapter 1, ang Diyos ay Espiritu. Yeah. Okay, wala siyang image na hindi imahe na physical. Titingnan natin mamaya paano nawala sa image ng Diyos, paano bumalik muli sa pamamagitan ni Kristo yung imahe. Genesis chapter 1:26, kalarawan ng Diyos. Yeah. Genesis chapter 2 verse 7, sabi ng Diyos, kapag kinain mo, hindi pala, doon muna sa, ang Diyos ay hiningahan ng Diyos ang tao at siya ay naging mga buhay na kaluluwa. Okay, yung hininga na yun, hindi yun hangin. At siya ay nagkaroon ng buhay. Kasi yung mga hayop, buhay na. Gumagalaw na. Ang tao gumagalaw na rin. Nilagyan siya, binahaginan siya ng Diyos ng kanyang espiritu, Yeah. pagka-Diyos ng Diyos. So ngayon, yung pagka-Diyos ng Diyos na espiritu, nilagyan niya ang tao ng kanyang espiritu, hiningahan. Kaya nga nung si Jesus ay umakyat sa langit, bago siya umakyat at hiningahan sila ng Diyos at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. At sila'y nagkaroon ng buhay. Buhay ang pisikal. Buhay ang pisikal, hindi namamatay. Ang mga tao ng panahon na yun, hindi naman pisikal na namamatay. Umaabot pa nga ng 900 years and pisikal. Okay? Genesis chapter 6 verse 5. No? Nung sila ay kumain na nga ng pagkain ng pandarayan ng dyablo, ang nangyari, sumama na ang tao. Ano sabi rito? Nakita ni Yahweh. Wait lang, kay Sosen. Meron pang ibang verse eh. Si Seth, ipinanganak siya, hindi na siya kalarawan ng Diyos. Genesis chapter 5 verse 3. Pinanganak siya, hindi na siya kalarawan ng Diyos. Kalarawan na siya ni Adan na bumagsak sa kasalanan. Okay. Si Cain, naging kampo na yan ng dyablo. 1 John 3:12. Si Cain, naging kampo ng dyablo. Noong panan, hanggang ngayon, marami pa rin kampo ng dyablo. Ang dyablo, ang dumadaya sa madilim na pag-isip ng mga taong ayaw sumampalataya kay Kristo. May verse siya. 1 Corinthians 4:4. 1 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ng kasamaan ang isip, kaluluwa ng mga taong ayaw sumampalataya kay Kristo. Okay. Doon pa man sa Genesis, nalaglag na sa kasalanan ng tao,
At sila'y nadaya ng diablo, kaya sila naging masama. Sabi sa Genesis chapter 6, verse 5, nakita ng Diyos, laganap na ang kasamaan sa daigdig. Wala nang iniisip na mabuti ang lahat ng tao. Yeah. Yung mabuti na inilagay ng Diyos sa tao, kay Nanay Pachi, para siya'y naging katulad ng Diyos, may pag-ibig, may pagmamahal, nalaglag, nawalay sila sa Diyos. Kaya pagbababa ng Diyos doon sa Garden of Eden, ayaw nila makipag-usap. Tatago hanggang sa sila'y namatay. Ano sabi sa Roma 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yun ang naging kabayaran, pagkawalay. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Yan yung pangangaral, si Pastor Obis, si Pastor Lino, ang mga mangangaral, ang mga tao nagkakaroon ng buhay, bakit sumasampalataya, tumatanggap kay Kristo, nagiging mananampalataya, yung Espiritu ni Kristo pumapasok sa kanilang mga puso, sa kanilang mga katawan. Yes. Wala tayong malay minsan eh. Wala minsan tayong malay, kaya huwag kayong maniniwala na may tao mapupunta sa inyo, tumangkas ka ng Espiritu Santo. Si John the Baptist nagsabi, ang makita mo, ang bumaba ang Espiritu Santo, siya lamang ang magbabaptismo sa Espiritu Santo. Si Pastor Lino, wala yung kakayanan na mag-baptize, magbigay ng Espiritu Santo. Walang taong pwedeng magbigay ng Espiritu Santo. Sinabi ng Bible yun. Ang makita mo, bumaba ang Espiritu, nakita na John the Baptist, siya lang naman ang nakakita nun eh. Siya ang magbabaptismo sa Espiritu Santo. Hindi si Pastor Lino, hindi si Pastor Jose, hindi ako. Although may mga inutusan ng Diyos sa Bible, particular, patungan mo siya ng kamay. Kung walang utos sa iyo, hindi, pagkagamin ang Espiritu Santo. Patungan mo siya ng kamay. Yeah. At kalimitan yung pagpapatong ng kamay, ginagamit yan sa pagpapagaling. Pag-i-impart ng mga kaloob. Impartation, hindi yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit nandiyan na sa atin. Yung tunay na tumanggap pa, kasi matanungan dyan. Sa isang daang tao, sino tumanggap? Ang Diyos lang nakakalam. Hindi lahat. Kaya nga marami, paglabas ka, diretso sa biraw siya diretso sa kawalangan yan Ang meron lang tumanggap ng Espiritong mabuti, pagpupunta yan sa kasamaan, papunta pa lang, nagsasalita na yung Espiritong mabuti, huwag kang pumunta dyan. Yeah. Meron na ngayong gabay. Kaya meron ngayong dalawang uri ng tao. Yung isang tao, namumuhay ayon sa Espiritu. Yung isa naman, namumuhay ayon sa laman. Yes. Dalawang uri. Si Nanay Pachi, namumuhay na ngayon ayon sa Espiritu, sa bagong buhay. Pagkagawa yan ng kasamaan, hindi na. Bakit? Yung kanyang larawan, yung kanyang imahe, ibinalik na muli ng Diyos. Okay, balik na tayo dito ngayon. Imahe, okay. John 20. Okay. Colossus 1:15. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Okay. Malinaw si Kristo 2 Korinto 3:16. Okay. 17. Ako na lang babasa para mabilis tayo. Marami tayong verse ngayon. Yes. 2 Korinto 3:16. Panginoon ang binabanggit dito ay Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ngunit, 16 muna, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, okay, tumanggap kay Kristo, lumapit, naniwala, sumampalataya, kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang harang sa pag-iisip, veil, Yes. talukbong. Talukbong. Kasi maraming tao, pag binasa yung Old Testament, sa Old Testament kasi, pag yun ay binabasa, ang dami daw mga rules, yun ang akala nila, yun ang way ng kaligtasan. Yeah. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong sa kanilang pag-iisip. 17, ang Panginoon ang binabanggit dito ay Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroon tayong kalayaan. At ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian na yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging Kalarawan niya. kalarawan muli. Okay, binalik na ni Kristo. No? Yeah. Dati sa Genesis, si Nanay Pachi, nilalang ng Diyos, kamukha ng Diyos.
nagmamahal sa kapwa, gumagawa ng mabuti. Yes. Yun ang imahe ng Diyos, mabuti. Kaya nga tawag sa Espiritu ni Kristo, sa Espiritu ng Diyos, holy, mabuti sa Tagalog. Identity ng Espiritu. Pag sinabi mong Espiritu, maaaring Espiritu ng demonyo, maaaring Espiritu ng tao, maaaring Espiritu ng anghel, maaaring Espiritu ng Diyos. Ang identity ng Espiritu ng Diyos, holy. Yes. Espiritu ni Kristo, holy. Espiritu ng demonyo, evil. Yan ang identity pag sinabi mo Spirit. Espiritu ng tao, mahina. Pag sinabi mong Espiritu ng tao, Mahina. maaaring evil, maaaring siya kampo ng diablo. Yeah. Mahina. Pero pag tinanggap niya si Kristo, ang taong ito ay magiging isang holy, banal na tao. Yes. Mayroon din tinatawag na mga lugar na banal sapagkat nandoon ang presensya ng Diyos, Old Testament. Yeah. Pero ngayon, ang kabanal-banalan nandito na ngayon sa atin, sa mga taong tumanggap kay Kristo. You are holy people. Yeah. Tayo ngayon ay nagiging muling kalarawan ni Kristo na kamukha ng Diyos, binabago paunti-unti, dati tayong masama. Nung wala si Kristo, wala pa ako narinig, wala pa ako nakita tao. Nung wala si Kristo, lahat ng testimonya, ako'y masama. Bakit? Sapagkat tayo'y kampo ng diablo, kahit ayaw mo. Nung wala si Kristo, ang sinusunod mo'y pagnanasa lamang ng iyong katawang laman. Ano ngayon ang papel ng Espiritu Santo? Ay marami. Maraming papel. Napakadami. Ngunit, dahil naninirahan sa inyo si Kristo, Roma 8:10, ang Espiritu ni Kristo naninirahan sa atin, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. At talaga namang mamamatay. Kahit kayo pastor, mamamatay pa rin. Yes. Ang Espiritu naman ninyo'y buhay sapagkat itinuring ng matuwid ng Diyos. Ikaw, magmula nung si Kristo ay tinanggap mo, kahit hindi pa kaperpekto si Nanay Pache, ang Espiritu ni Kristo ay pumunta sa iyong katawan, ang tingin sa iyo ng ngayon ng Diyos ay Matuwid. Righteous. Righteous. matuwid na Pache. Kaya kahit mamatay ang katawan ni Nanay Pache, ang kanyang espiritu at kaluluwa pupunta sa Diyos kasama ni Kristo. Yes. Bakit? Ang tingin ng Diyos kay Nanay Pache, kahit hindi pa perfect, kasi wala namang perfecto, si Kristo lang ang perfectong tao na hindi nagkasala. Kahit kapirasong kasalanan, kahit nag-alibay, wala. Si Kristo lamang ang ay sa isang tao, hindi nagkasala, hindi gumawa ng kasalanan. Although, ang kanyang physical na katawan ay nakaranas kung anong nararanasan nating temptation sa mundong ito, naranasan ni Kristo. Pero hindi siya kailanman gumawa ng kasamaan. Yun ang pagkakaiba. Kaya ang Diyos, nagkatawang tao, naranasan niya kung ano yung mga temptation. No, maraming mga nagtuturo, si Jesus may babae, si Jesus may anak. Pag ikaw naniwala dyan, yan ay mga pinakakain ng demonyo. Pag kinain mo yan, naniwala ka, hindi ka nalalapit kay Kristo. Paano mo lalapit kay Kristo? Ito pala si Kristo na ito, dahil pala anak nito, dahil pala minulesta nito. Yan ang mga isa lang yan sa mga pinapakain ng demonyo. Ang pananampalataya, ang espiritu na tinanggap natin, pag yung espiritu ni Nanay Pache tumanggap kay Kristo, yung hindi niya kayang unawain ng kanyang isip lang, ng kaluluwa, maunawaan niya. Alam niyo ba bakit natin naunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos salita lamang? Dahil sa espiritu ni Kristo, nakasama ng espiritu natin. Kung wala ang espiritu ni Kristo, hindi mo maunawaan ng Diyos, na ang nilikha ng Diyos, ang daigdig, at ang lahat ng bagay sa salita lang. Kaya yung mga matatalino dyan sa UP na naniniwala sa creation, ang creation nila, Big Bang Theory, at mga iba-ibang teorya, bakit? Hindi sila sumampalataya kay Kristo. Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, yung espiritu ni Kristo nasasama dyan sa espiritu mo. Yung kaluluwa, pag-iisip mo, bibigyan niya ng tinatawag understanding. It is the breath of God that gives us understanding according kay Hope. Power. Ang ginagawa ng espiritu, magbibigay ng unawa. No? Yung wisdom, iba yung karunungan galing sa tao, iba yung karunungan galing sa demonyo, iba yung karunungan galing sa Diyos. Yeah. Iba rin yung understanding, kaunawaan. Tayo'y nananalangin kumisan, pero hindi natin alam kung anong atin yung pinapanalangin. Pero kapag yan ay hindi mo alam, ang espiritu mo, nakasama ng espiritu ni Kristo, tutulungan kang manalangin. Amen. Verse up kayo, Tatay. 8. Masahin mo kayo, Tatay. So, sabi dito, ano ba yan? 8,
26 yan. O bago mo basahin nga, Roma 8:16. Ang Espiritu Ay, nagpapatotoo. ang nagpapatotoo. Kasama natin. Hold on, ang Espiritu nagpapatotoo yung tinanggap ni Nanay Pati. Espiritu kasama ng ating Espiritu. Espiritu Na tayo mga anak ng na Diyos. tayo'y mga anak ng Diyos, kaya tayo'y nakakatawag sa Diyos, Na- Anak kong Diyos. Yes. Kung wala ang Espiritu ni Kristo may Nanay Pati, hindi yan makakatawag sa Diyos na Ama kung Diyos, wala siyang karapatan. Bakit? Ano ang tumatawag? Yung katawang Espiritu ni Nanay Pati, yun ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu ng Diyos na ikaw, Pachi, ay anak ng Diyos, hindi lamang sa kanyang kaluluwa, hindi lamang sa kanyang physical na being, kundi sa buong spiritual realm. Yes. Sinasabi ni Nanay Pachi kasi hindi ang kayang sabihin ng physical na katawan sa spiritual realm. Yung kanyang espiritong katawan, yun ay nagpapatotoo kasama ang espiritu ni Nanay Pachi, ang espiritu na tinanggap ni Nanay Pachi, si Kristo, na kasama ng Diyos. Yeah. Yun ang magpapatotoo na ikaw ay anak ako ng Diyos! Kaya ngayon wala akong nakitang demonyo eh. Dati na marami akong nakikitang demonyo, yung mga puti, mga kapre, mga nakalutang. Takot ako, aming pa ako. Kung ako'y tumanggap kay Kristo, sabi ni Kristo, binigyan kita ng kapangyarihan. Yung mga paksa lahat ng uri ng kapangyarihan ng kapangyarihan. Yes. Yes. Kaya takot sa akin. Bakit? Nalaman ko nung tinanggap ko si Kristo, yung espiritu kong katawan, nakasama ng espiritu ni Kristo. Yun ang nagpapatotoo na ako'y anak ng Diyos. Mga demonyo, nasaan kayo? Bakit? Anak ako ng Diyos. Ang anak ng Diyos, hindi maaaring pabayaan ng Diyos. Special ka sa mata ng Diyos. Yes. Pero, ang anak ng Diyos, dapat nyo tatandaan, nagsasalita sa inyo ang Diyos. Huwag kayong puput yung dadalahin ng katawan na yan sa kawalang iyaan. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo, dadalahin mo ba ang Espiritu ng Diyos sa pagpunta sa prostitute? Yeah. Nakahiya naman. No? Nagsasalita ang Diyos. At ang salita ng Diyos, pag yan ay narinig mo, unang tinanggap mo si Kristo, unang sasabihin niya sa'yo, huwag kang gumawa ng masama. Masama yan, huwag mong gawin. Pag ikaw ay nakikinig dyan, sabi ng Diyos, tuturuan pa kita ng maraming bagay na hindi nalalaman ng marami, hindi nila naunawan, ituturo ko sa iyo. Sabi ng Diyos, kapag ikaw ay sumunod sa akin, ayaw mo ng kasamaan ha? Sabi ng Diyos, huwag kang gawa ng masama. Mahalin mo kapatid mo. Kapag ikaw ay nakinig sa akin, sabi ng Diyos, yung mga nalalaman lang ng pangaraniwang mga taong mananampalataya, tuturo ko sa iyo, hindi nila naunawaan. Yes. Bibigyan kita ng mga kalaman na hindi ko tinuturo sa marami. Amen! Amen. Hallelujah. May oras pa tayo, Rod? Ilan pa? 5 pa. Hallelujah. Ang kaluluwa may pagkain. Kumakain ng kaluluwa. Your word, O Lord, Yeah. are sweeter than honey. Kaluluwa kumakain. Ang espiritu kumakain ba? Hindi! Hindi kailangan kumain. Bakit? Yung espiritu na yan na nilagay ng Diyos, nakasama ng Diyos, Yeah. hindi yan kumakain. Bakit? Lagi yung malakas. Lagi yung pro-God. Nung siya ay nagkaroon muli ng buhay, ha? Kasi dito sa Genesis, namatay, nawalay. Ang espiritu, namatay, nawalay. Ayaw nang sumama sa Diyos. Ang pagkamatay doon na tinatawag ay kamatayang pagkawalay. Ay, kasama na rin yung pisikal, namatay. Kaya nga sinabi sa Roma, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayang pisikal. Kaya namatay yun. Okay? Ang espiritu, kasama ng espiritu ng Diyos. Palagay nyo, si Kristo kumakain kaya doon sa langit? Palagay nyo. Hindi na kailangan. No need. Ang glorified kayang body kumakain? Kakalusot sa pader eh. Hindi naman kumain. Hindi naman kailangan pakainin ng pisikal ng pagkain eh. Hindi na depende. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kumakain ba ang Diyos? Nanay Pache? Yes. Pwede kumain. Ang Diyos mismo, kumakain ba ang Diyos? Rod, palagay mo, Pastor Rodino. Kumain mo ng pre, ng inihaw Ang na Diyos ba isda. kumakain? Walang account sa Bible, di ba? Kasi ang Diyos ang lumikha ng pagkain eh. Bakit sa kakain? Nalilikha lang naman yan para kumain ng tao. Kasi dito sa daigdig eh, kailangan mo, yung physical kumain ng physical na pagkain para mabuhay. Sabi ni Kristo, minsan nagpahayag siya tungkol sa pagkain. Sabi ni Kristo, ang aking pagkain ay hindi nyo alam.
Ang pagkain ko'y ang gawain, ang kalooban ng Diyos sa langit. Hindi na kailangan kumain. Although kumisan, pagka gusto niyang sumalo sa mga nabubuhay na tao, makain. Para pakita sa kanya na siya buhay. Pero hindi siya nagugutom. Pero kung gusto niyang sumalo sa iyong pagkain, masalo siya. Na Apostol Pablo, minsan uupo siya, pakakayali kayo, breakfast tayo. Okay. Ay, sila. No? Pero ang Panginoon walang paguran. Hindi na kailangan kumain ng anumang pagkain para siya magkaroon ng malakasan na katulad natin. Amen. Yeah. Although, tayong mga tao na binuhay, tao pinag-uusapan natin na hindi ang Diyos, ha? Ang tao na muling binuhay, nasa alapape, bababa pa tayo dito sa langit, 1,000 taon pa tayo rito maghahari. Pagbaba dito sa langit, second coming, yung ating pinag-uusapan kanina, suspended, sasalubong pa lang tayo eh. Pagbaba ang Panginoon, tayo yung mamamahala sa daigdig 1,000 taon. Yeah. Sakain tayo. Eh wala nang sabi nga ron, pagbaba ni Kristo dito sa lupa eh, wala nang gagawa ng sandata pang digma. Hindi katulad ngayon, kaliwat kanan ng gera. Pagbaba ni Kristo, magkakaroon ng kapayapaan din natin nararanasan kailanman. Pero bago bumaba si Kristo, lahat ng gagawin ni Kristo na nakasulat sa Bible, gagayahin niya ng demonyo. Si Satanas mismo, bababa rito, ako yung Kristo, unahan niya. Yan lagi ang technique ng demonyo. Kaya nga doon, pangalang sa Genesis, inunahan na siya ng demonyo eh. Ngayon, bago bumaba si Kristo, pumuli rito si Satanas. Pagkukunuhan siya ang Kristo. Yeah. Kung ako yung Kristo, marami na nga ngayon, nakukunuhan siya ang Kristo eh. Sundamakmak na nga eh. No, yung pala nung araw pa, hindi lang pala ngayon yan. Yung mga nung araw pa, si Ecleo, kung sino-sino mga kulto, yan pala, sila rin ang Diyos, sila rin ang anak ng Diyos, ganun din pala yan, parang-parang. Yeah. At nagsimula yan sila doon sa mga salitang hindi nila naunawaan, yung mga Latin, yung mga Aramaic na mga Bible. Ang isa napanood ko yung mga dokumentary ng mga kulto ng araw. Pare-pareho, nadaya sila ng demonyo. Kasi mahilig sila sa mga Latin na hindi nila maintindihan. Yung mga Hebrew, yung mga Greek, yung mga salitang di nila maunawaan. Kaya ang demonyo, yan nga nang dadaya. Kaya nga tawag kay demonyo, mandaraya eh. Yeah, deceiver. Deceiver yan, mandaraya yan. May naunawaan tayo? Yes. Ha? Yes. Hallelujah. Pinagpawisan ako. Amen. Hindi pa tayo tapos ha, meron pa tayo susunod. Hindi natin kayang may natututunan pa tayo? May natututunan kayo. Taas yung kamay na may natututunan. Hallelujah. Pagharap natin sa Diyos ang araw, walang makakapagdahilan na hindi mo narinig kung anong salita ng katotohanan. Kaya sinabi ng Panginoon yan, pagharap nyo sa akin, kasi lahat ng tao, pati yung hindi nabuhay ha, kanina merong binuhay, yung hindi mananampalataya, hindi binuhay ha, sa araw, haharap tayo lahat sa Diyos, kahit yung mga hindi sumasampalataya, yung tinatawag na Great White Throne Judgment. At dala-dala mo rin yung memorya mo, kung ano yung pinagagawa mo rito sa daigdig, dala-dala mo. Pati itong nangyayari na ito, dala-dala mo yan. Kung ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo. Paano mo nalaman niya, Kuya Roland? Sinabi ng Panginoon. Yung isang napunta doon sa daigdig ng patay, sabi niya, ay pabalikin mo ako. Sabi ni Kristo, may mga nangangaral doon, ayaw mo silang maniwala doon. Alam na tong mayaman na to, na siya maraming mga nangangaral, pero hindi siya naniniwala. Alam niya ang kanyang ginagawa, kaya walang makakapagdahilan. Kung ngayon ikaw ay naririto, pagharap mo kay Kristo sa Panginoon, kung ano yung ginagawa natin, malinaw pa sa sikat ng araw, andyan yan sa memorya It mo. was recorded. At ang judgment ng Panginoon, ang Panginoon kasi, siya ay Diyos ng hustisya. Pag ikaw ay hinukuman ng Diyos, hindi yung basta ka na lang itatapon sa impyerno, papakita sa iyo ng Diyos anong ginawa mo. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At ikaw ang pipili habang nabubuhay pa, sino pipiliin mo? Kasi nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, maging anak ka ng Diyos. Ikaw ang pipili kung gusto mo maging anak ng Diyos o patuloy kang maging kampon ng demonyo. Masakit na salita yung kampon ng demonyo. Pero yun ang sinasabi ng Bible. Si Cain nga, kampon ng demonyo eh. Oh, tayo-tayo lahat. Kung naunawaan mo ngayon yan, hindi mo pa tinatanggap si Kristo, ito yung oras mo, wala mo nang alis. Yes. Wala mo nang alis. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, ito yung oras para tanggapin mo si Kristo. Very simple, walang bayad ang kaligtasan. Sasabihin lang ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon, magsisisi ang iyong puso, tatanggapin si Jesus, yun ang kaligtasan. Yun ang pananampalataya. Pero sinabi nga, may tunay, may hindi. Gusto mo ngayon maging tunay, sumunod ka sa isang magsimpanalangin ng pagtanggap kay Kristo. Sabi mo, Panginoong Jesus! Panginoong Jesus!
Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula ngayon, gusto kong ikaw na ang aking maging Panginoon. Tinatanggap kita. Pumasok ka sa aking puso ngayon. Mula ngayon, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na masaya, ang buhay na masagana at ganap. Salamat po, Ama, sa kasaganaan, sa buhay na walang hanggan at buhay na masaya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti